Butas muna tayo mga bossing para sa console hinges ng pinto ng cabinet ng church. Bagong sistema ko kasi ngayon ganito. Ganun pa rin gis pa rin dito, 10 cm. Pagdating naman po dito, ano na lang tayo, 4 mm. Apat apat na guhit na maliliit na ganito. Para hindi mahirap paglagay nito. C1 pa rin ang gagamitin natin mga boss. Eto, C2. Ang palatandaan po sa C1 at saka C2. Ito pong C1 kasi luma na. Wala na ho yung plastic kaya hindi na ho makikita ko nung number C1 o C2. Ang palatandaan po noon mga bossing, itong C1 kapag wala na pong plastic, itong C1 diretso lang po yan. Diretso. Naka-overlap po yan. Ibig sabihin nakatapal. Yan. Ito po yung C1. Ito naman po yung C2. Ito po yung sa gitna. Tandaan nyo po mga boss, yung C2, puro gitna lang po yan. Hindi po yan pwede sa gilid, dalawang gilid. Depende na lang po kung tatapalan. C2, yan medyo baluktot. Yung C3 naman, medyo sobrang baluktot. Hanap tayo ng C3. Lalagyan po natin ng stick wheel mga boss. Dagdag tibay. Pero kung sa akin po to, ang gagawin ko po, no more nail na para siguradong hindi na siya gagalaw. Yung iba po kasing gumagawa, hindi na ako naglalagay ng stick wheel. Kung sa baga, ano na lang kagad, tornilyo na lang. Kaya madali masira ho yung ganun. Kaya mga bossing, kung sakaling kayo ang gagawa ng sarili nyong cabinet, DIY, siyempre lalagyan nyo ng stick wheel yan para matibay. O kung nagpapagawa naman po kayo, tandaan nyo po, palagi nyo pong check to kasi dito madaling masira. Kailangan lagyan po ng pandikit para hindi ho kagad masira yan dito. Kasi dito po madalas masira. Tibay ho yan, lalo na may pandikit tayo sa pangalawa mga boss. CM pa rin. Tapos 4mm na lang. Ay naku po, tumama sa butas. Yun lang mahirap pag tumama sa dugtungan. Adjust tayo, adjust. Paalala po, bawal po to sa mga bata kasi baka mapindot yung switch. Siyempre, iikot ka agad to, nakakasugat po to, matalim po to eh. Patnubay at gabay ng magulang. Po natin mga bossing, yung C1 dito, nakatapal. Ganyan oh. Ito po mga bossing. Pagkabit po nito mga boss, ganito lang po yan. Isandal nyo lang po dyan. Kung gusto nyo mataas o mababa. Sandal nyo lang po pag ganun. Ganyan lang po. Tapos dito nyo po muna unang lalagyan. Tumahaba na to. Kaya po dito tayo unang maglalagay sa mahaba na yan mga bossing. Para pwede nyong itaas, ibaba. Kasi naka-adjust po yan. Kaya mahaba po. Isang tornilyo lang po muna para may adjust natin. Yan lang po yan mga boss. Oh. Kahit isa pa lang po yung tornilyo doon, pwede na siya maisara. Medyo sumasayad siya. Kaya i-adjust po natin.
na gagawin po natin. Ito po yung pang-adjust niya. Palabas, loob. Ganon din po sa taas. Okay naman po siya mga boss. So dagdagan na natin tag-iisa para dumikit na talaga lahat. Yan po mga bossing, ito po yung C1. Ito po yung sinasabing overlap. Tingnan nyo po, yung cabinet po, hindi na siya makikita. Makikita nyo na lang, pintuan na lang. Yan po siya. Yan po yung naka-overlap. Cabinet niya, tinakpan niya. Kaya hindi nyo na makikita yung cabinet. Yung pinto na lang. Yan. Yan po mga bossing. Yan po yung sinasabing C1, naka-overlap. Yan po yan. Like, follow, and share na lang po mga bossing. Para malaman din po ng iba. Katulad po na nag-DIY at saka yung mga bago lang po pumasok sa ganitong larangan trabaho para makakuha po sila ng konting ideya po sa mga ganitong trabaho. So maraming salamat po mga bossing sa mga nagpa-follow at nag-share, nag-like. Thank you po. God bless you po.